Hindi pa rin umuusad ang tatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakabitin pa rin ang mga ito sa Office of the Secretary General dahil kailangan para konsultahin ang mga party leaders na bumubuo ng mayorya sa Kamara. Detalye sa live report ni Vic Suminta. Vic. Alis sa kabila na itinuturing ng verified complaint ang tatlong impeachment case na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte at nagbukas na rin ang sesyon ng Kongreso ngayong araw, nananatili pa rin na nakabinbin sa Office of the Secretary General ng House of Representatives ang naturang mga impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. The security agencies that we enclose. Sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara ngayong araw ay hindi pa niya masabi ang eksaktong petsa kung kailan niya itra-transmit sa Office of the Speaker ang tatlong impeachment complaint laban kay VP Sara dahil kailangan pang konsultahin ang mga party leaders na bumubuo ng supermajority sa Kamara. I'll have to complete this process of talking with them and agreeing with them whatever their decision is. Ang unang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo ay inihain sa Office of the Secretary General noong December 2, 2024 ng civil society group na inendorso ng Makabayan Bloc ng Kamara na nakabatay sa mga impeachable offenses na nakasaad sa saligang batas na culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust at high crimes. Ang ikalawang impeachment complaint laban sa Vice Presidente ay inihain sa Kamara noong December 4, 2024 ng grupong Bayan Muna kasama ang mga civil society group na nakabatay lamang sa impeachable offense na betrayal of public trust. Ang ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara ay inihain sa Kamara noong December 20, 2024. 2 araw matapos ang holiday season break ng sesyon ng Kongreso noong December 18, 2024 ng grupo ng mga abogado at civil society group na nakabatay sa mga impeachable offenses na culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, kasama ang hindi impeachable offense na malversation of public funds. Ayon kay Velasco, matapos ang isang buwan mula nang isampa ang impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo ay hindi pa nadadagdagan ng mga endorsers na kongresista. Which is a little bit surprising, no? Considering na sinasabi nila marami raw sila makukuhang endorsers and yet after almost a month wala namang nakukuhang additional. Ali, hanggat hindi isinusumiti o tinatransmit ni House Secretary General Reginald Velasco sa Office of the Speaker ang tatlong mga impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo ay hindi ito uusad dito sa Kamara. Balik sa inyo, Ali. Oo, Vic, ang tanong ko lamang kung ito ay naaayon sa rules ng House of Representatives ng 19th Congress. Dahil ayon dito sa rules nila, no, kaapan itong pag-verified complaint na ng impeachment at na-file na ito sa tanggapan ng Secretary General ay agaran. Immediately ay kailangan i-refer niya to sa Speaker of the House at within 10 session days ay dapat masama na sa order of business o makalendaryo na. Hindi ba ito pagtalima ng Secretary General ng mababang kapulungan sa rules ng House of Representatives ng 19th Congress? Ali, ang rason ni Secretary General Reginald Velasco, yung terminology na immediately pagkatapos na ito ay ma-verify yung complaint ay wala daw time frame yun, kundi ang may time frame batay sa kanilang House rules ay yung referral from Speaker's Office doon sa Committee on Rules 10 araw. Tapos yung Committee on Rules, mayroon siyang 3 araw para mai-refer ito sa plenary at mai-refer sa tamang committee. Yan ang Committee on Justice na siyang magdetermina ng forms and substance ng natura mga impeachment complaint, Ali. Oo, ang katanungan natin dyan, Vic, may panahon pa ba? Dahil hanggang February 7 na lamang sila
At sila na naman ay mag-a-adjourn, February 8 to June 1. At pagbalik nila, pag-resume sa June 2 hanggang June 30, abalang-abala na sa midterm elections. Ano ang mangyayari kapag na kinapos sa panahon ang 19th Congress? Walang mangyayari na, Ali, kapag dumaan doon sa proseso na dadaan sa House Committee on Rules, House Committee on Justice. Pero kung ito ay makukuha nila, dahil gaya ng banggit ni House Secretary General Reginald Velasco, na hinihintay niya yung additional na endorser at makuha yung 1/3, ay agad itong ipapadala sa Senado at bahala ng Senado na magsagawa ng pagdinig. Kung ang pag-uusapan, Ali, ay yung part ng House na ito ay mabuo yung tinatawag na article of impeachment. Pero doon sa time frame ng gagawing pagdinig ng Senado, yun ang malaking problema, Ali, dahil papasok na tayo sa campaign period, baka hindi na maatupag itong gagawing impeachment proceedings laban kay BP Sara. Okay, maraming salamat. Vic Sementat, nag-uulat live. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.